Kaninang suso yung kakapain natin? Sige, sa'yo. Walang effect. So, upper quadrant, pag ganyan po, lower quadrant, and then, pag nakapa nyo na po siya ng buo, pupunta na po kayo ng nipple, and then you will press the nipple, at titingnan po ninyo kung may discharge naman yung nipple nyo. So, ang tinitingnan nyo kung may bukol sa kilikili. Yung pinaka-gitna ng dibdib, kakapain din ba yan? Sa bandang gitna dito. Of course, nakarating ka kasi sa inner quadrant. So, kinakapa din yun. And then the other side naman, kabila naman po, hanggang matapos nun yun. Hanggang kilikili. Hanggang kilikili. Or rather, nagsisimula ka dapat sa kilikili. So, once na-satisfied na kayo, na wala naman kayo nakakapang bukol, then it is okay. You can do this, pagpalagay mo na mga 3 days before your next menstruation, o kaya 1 week after your last menstruation. Kasi during your menstruation, it is normal na may makakapa po kayo. So, huwag kayong matatakot basta ron. Ano ba makakapa mo? May makakapa kayo na para pong akala nyo ay butil ng munggo kung bihasa na kayo. O kaya kung hindi pa kayo bihasa, ang makakapa nyo yung mga parang butil ng mais. Ito ay makakapa ninyo sa dulo ng daliri ninyo na parang gumugulong-gulong na mga cyst-like structures. Pag ito'y gumugulong, magandang senyalis ito. Pero kapag kinakapa po ninyo at parang nakakapit siya doon sa ilalim ng balat ninyo, then maaaring dapat isipin nyo, baka dapat ipakapa ko ito sa isang profesional tulad sa isang doktor. May pain ba yun kapag nakapa? Kapag may menstruation, sometimes may discomfort pero not necessarily pain. Nung araw, kinakatakot ng mga babae na pag may pain, baka delikado. But on the contrary, nakita po ngayon nila sa research na yung mga bukol na mga cold nodules, kung tawagin, wala kang nararamdaman, wala siyang pain, are actually mas delikado. So, kapag halimbawa nagpamammogram po kayo, binibilang minsan ng mga doktor yung mga maliliit na tuldok na puti doon sa mammogram ninyo. Ang ikinakatakot namin ay bilang po kami ng mga around 20. 20 maliliit na tuldok na akala mo sinlalaki lamang ng paminta sa isang square inch. No? Kapag magganon karami, then we are thinking, baka mamaya kailangan i-biopsy ito. Sometimes, kesa i-biopsy kagad, we resort to ultrasound. Kasi nakikita namin na minsan yung ayaw magpa-mammogram, baka gusto nila magpa-ultrasound muna. Kasi less painful yon. So, yung ultrasound naman, nakaka-detect din kahit papano ng mga bukol, kaya lang, sometimes malalaki na pag na-detect niya. Maabot na siguro ng mga 1 centimeter ito. So, medyo malaki na yun. No? Ang last option, of course, is yung doktor ay kukuha ngayon ng maliit na sample which they call needle biopsy. Yun ang definitive. No? So, sa needle biopsy, titinan po nila under the microscope kung ito ay may changes na benign o ito'y papunta ng cancerous stages.